Sa mundong ating ginagalawan, ang gender equality ay ang malubhang problema ng ating lipunan. Lahat ay dumadanas ng hindi pantay-pantay na pagtingin. Ang diskriminasyon ay hindi lamang ang mga LGBTQ ang nakararanas. Maging anuman ang mga estado sa buhay, ay hindi ka makakawala sa magpanghusga ng ating kapwa. Maging ang mga kababaihan na ang tingin nila ay mahihina at para lang sa loob ng tahanan. Halina't ating tunghayan ang kwento ng isang ina at babaeng matatag. Hello po, Ate Lotis. Kamusta ka po? Magandang hapon. Kumusta na po ang pamumuhay niyo bilang solo parent? Sa ngayon, may trabaho naman ako. Okay naman, nakakaraos. At naaalagaan ko naman ang mabuti ng mga. Okay po, may trabaho po kayo, no? May Sabado-Linggo naman pala. Nabanding. Diba? Nung kayo na lang po mag-isa, paano niyo po isinaguyod ang mga anak niyo po? Nung una, hindi ko alam kung paano, pero siguro nalilibang yung isip ko. Hindi ko iniisip yung paano ko sila buhayin dahil may trabaho. Una ko nalibang sa trabaho, hindi ko siya talaga naisip na paano nga. Tsaka may katuwang naman ako. Mga magulang. Paano ang tatay ko, kami pa naman. Buhay pa po sila. Doon kami tira sa kanila. Pero kahit po siguro may parent pa rin kayo, parang ang hirap pa rin po, no? Yung mag-isa ka na lang. Yung siguro yung emotional, medyo mahina ko. Hindi, nakikita ako sa araw, pero sa gabi. Sa araw, okay ako kasi hindi ba sa trabaho, sa mga kakilala. Pero pagdating sa gabi, doon ko na siya naaalala, doon na nakiisip, ang buhay ba ng solo parent, paano ba? So yun yung mga tanong na hindi ko alam ang sagot. Kaya po dun sa nangyari sa inyo, tumayo po kayo sa sarili niyong mga paa na nag-iisa. Although andyan po yung parents niyo, yung pong mga desisyon niyo sa buhay, okay naman, mas masaya po kayo. Oo. Kasi ang una ko, nung alam ko na naalaman ko na may cancer na may asawa ko, alam ko na anytime mawawala siya. So siguro sa pinagdaanan ko din sa buhay, natatag na ako. Alam ko matatag na ako. Kung sa pamumuhay bilang magulang, pagbubuhay sa bilang magulang. Dahil bago naman siya namatay o buhay pa siya, ako na yung naging padre di pamilya. Ako yung may hanap buhay sa bahay. So parang ako yung breadwinner na talaga. So, Tagapagtaguyod oo, niyo. talagang tagapagtaguyod na ako mula na lang. At hindi talaga siya nakikipagtrabaho. May sarili siyang gustong trabaho, yung mag-alaga na ng hayop, magsaka, na malaking tulong din naman. Pero nung namatay na nga, paano na? Wala na bukid, wala na hayop, wala na. So sabi ko nga lang, paano? Pero bilang isang babae, bilang isang nanay, talagang kailangan mo maging kailangan mong maging matatag sa sarili mong paa. Dahil alam mo may umaasa sa iyo. Hindi pwedeng mahina ka dahil lang namatayan ka o nawalan ka ng kasama. Nandun pa rin talaga pala yung hindi na yung sarili mo iisipin, yung aasa sa iyo. Yun nga po, no? Nalaman ko din po na nag-aral po kayo at the same time na nagtatrabaho po kayo. Oo. Nung nagdesisyon ako mag-aral, dahil nalipat ako sa ibang department sa trabaho. So doon ko napag-isip-isip na paano ko kaya itutuloy-tuloy yung buhay ko nang may purpose ko o hinabang. Sabi ko, hindi ganito.
pag uwi ko ng bahay, nalulungkot ako. Tapos, trabaho na naman. So, napag-isip ko nun, nagpaalam ako sa boss ko na pwede ba akong mag-aral. Ang unang, purpose ko lang, para malibang ako. Yun lang ang purpose ko na sa pabalik mag-aral. Dahil, paglibang-libang ko lang. Pero, nung nandun na ako, nakapag-enroll na ako, andun pa rin pala yung struggle na sa edad mo, sa pagod sa trabaho, tapos papasok ka pa. Sabi kong ganun, paano ba? Pero sa awa ng Diyos, at hindi kasi ako yung tao, hindi ako mahilig kasi akong maggawa ng makiusap, manalangin ng makiusap. Huwag ako ng journal ko. Susulat ako sa notebook ko. Pinakausap ko ang Diyos. Ano ba ang gusto ko sa buhay ko? Kung ito ba ang desisyon ko to, lahat ng desisyon ko sa kanya ko talaga pinagkakatiwala. Kung ito ba gagawin ko, tama ba? Matatapos ko ba? Pero dahil nga siguro alooban niya, nangyari. Pero na ako, sige lang. Go for the flow lang talaga. Ay, dahil hindi ko na may babalik yung buhay ng asawa ko. Wala na. Siya lang naman ang buha. Siya lang naman talaga. So, siya lang din naman tutulong sa akin. Hindi niya kukunin yung asawa ko. Kung wala siyang plano sa buhay ko. At yung isang yun, plano sa buhay ko, yung pag-aaral. Yun nga, nakatapos ako sa alam ko, nasa likod ko siya lagi. At bilang nanay, mahirap kasi mag-aaral ka bago ka papasok sa trabaho. Kasi kaso ka muna. Magluluto ka, paano nila, isipin yung kailangan nila. Pagdating mo galing ng trabaho, diretso sa school. Tapos pagkagaling mo ng school, pagdating mo sa bahay, gabi na, tulog na. Tulog na yung mga bata. Tapos hindi mo na, kinabukasan, doon na naman. Talagang kailangan ang nanay nakagabay ka rin kahit papaano. Dahil sila yung dahilan mo Sila yung dahilan mo para kaya ka nagsisikap, sila yung dahilan mo para umunlad din sila. Ngayon pong nag-desisyon kayo na mag-aral or yung nabiyuda po kayo, wala naman po kayong mga naranasang pangungutya ng ibang tao? Wala naman, pero siguro baka hindi lang dumating sa akin. Dahil hindi siguro na umabot sa akin kasi mas marami ang kaibigan ko. Mas gustong masaya sila para sa akin. Wala naman. Bilang babae po, ano po maipapayo niyo sa mga katulad niyo po na single parent ngayon, at the same time may trabaho, nag-aaral, kahit po sa kabila ng edad po natin na kumbaga nga po matanda na. Payo ko lang, yung masasabi ko lang sa kanila, talagang dapat maging strong, matatag talaga sa lahat ng bagay. At hindi tayo tinanggalan ng katuwang dahil sa hindi natin kaya. Kaya natin yan. Nasa pagtanggap lang din ng sitwasyon at kailangan din talaga may pananalig at katatagan. Dahil siya lang katatagan. Siya lang bilang bumibigay sa'yo ng katatagan. Tiwala lang sa kanya dahil siya lang yung magbibigay ng lakas mo, biyaya mo para itaguyod mo yung Panginoon. Wala akong nagawa sa buhay ko nang hindi dahil sa kanya. Kasi pwede niya kunin
pwede niya rin ako, pag naglugmok ako sa sarili ko, alam kong may madadamay ako. Pag sinira ko yung buhay ko, madadamay. Kaya hindi ko pinili na ilugmok yung sarili ko sa pwede naman akong mag-inom eh. Para lang matanggal eh. Pwede akong mag-asawa ulit eh. Para lang matanggal yung lungkot o yung hirap na nararanasan ko eh. Pero hindi. Kasi may 2 anak ako. Mas pinili ko sila. At hanggang ngayon sila pa pinipili ko. Wala nang iba. Sila lang. At alam ng Diyos yun. Na silang dahilan wala nang iba. Bili po ako sa katatagan mo, Ate Lotis, bilang isang babae at bilang isang nanay. Nakakabilib po yung pananaw niyo po sa buhay. And beside, andun po pa rin po talaga yung pagtitiwala niyo sa Panginoon. Kasi nga po, kahit sabihin na andun dyan yung mga nangungutya sa'yo, kung ano man yung mga sinasabi nila sa'yo, hindi mo po tinitignan yun. Tinitignan mo yung kung yung ano yung kaya mo at yung kaya mong ibigay para sa pamilya. Napaka brave nyo po. Napakalakas nyo. Bilib po ako sa lakas nyo. Sa tapang nyo. Yan. At saka sa pagpupursige nyo po bilang babae, bilang nanay. Yun po. Bilib po ako sa Ate Lotis. Thank you po. Thank you. Ang kwento ng buhay ni Ate Lotis ay hindi nagpapa-apekto sa panghusga sa kanyang paligid. At bilang solo parent at isang babae, siya ay dapat tularan sa kanyang determinasyon at katatagan. At siya ay isang babae, hindi babae lang. Ako po si Daisy May Jago at ito po ang aking short documentary.